Ayun, nagpa-load na ako kasi ang hirap ng connection. Sinasamantala ko lang guys kasi baka alam nyo naman marami silang mga powerful sila. And ako ang inaasahan ko lang naman yung awa ng Diyos. Yung totoong Diyos. Kasi to be honest, wala na ang Diyos dyan sa MCGI. Sad reality. Masakit man pong tanggapin pero wala na po ang Diyos dyan dahil corrupted na po ang mga namumuno. Corrupted na po. Biruin nyo po. Marami ng kababuyan po dyan ngayon na nangyayari. Biruin mo may asawa ka. Dahil busy yung asawa mo, syempre siguro meron siyang call of nature na na nararamdamang urges. I-chat mo yung may asawa din. Kaibigan mo pa. Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa ninyo? Tapos ako ngayon yung kinaka-character assassinate nyo na pinapasama ninyo, pinapalabas ninyo sa mga kapatid na lumalaban ako sa aral. Patunayan ninyo. Brad Daniel, patunayan mo na lumalaban ako sa aral. Ikaw mismo, Brad Daniel, ang kalaban ng Diyos. Bakit? Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sabi ng Biblia sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo, sapagkat ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Siya isang sinungaling at ama nito. Kung tayo nag-iibig sa Diyos, number 1, ayaw natin yung kasinungalingan. Ikaw mismo, Brad Daniel, sinungaling. Ikaw mismo sinungaling ka. Biruin mo, papasamain mo ko. Anong ginawa ko? At ikaw mismo, number 1, walang utang na loob. Dahil inalagaan ko ang pamilya mo. Tanungin mo yung pamilya ni Brad Don, asawa niya, kapatid mo, di ba? Si Sis Lisel. Tanungin mo sila. Di ba? Pinagmalaki mo pa sa kanya na pinagalitan ko yan. Anong sabi ni Ate Lisel? Bakit mo siya pinagalitan, kuya? Paano? Sabing ganyan, sabi ko sa kanya, ikaw, Badong, mag-ayos-ayos ka ng mag-ayos-ayos ka ng sistema mo. Tandaan mo, hindi lahat ng tao pwede mong na inaalisan mo, pwede mong balikan. Naalala mo lang kami, pag wala ka ng pera, pag nakapag-ipon ka, nilalayasan mo kami. Anong sabi ng kapatid mo? Di napahiya ka. Anong sabi ng kapatid mo? Kuya, hindi totoo yan. Si Badong matagal naming kasama yan. Bigyan mo yan, hindi mo bigyan yan. Same lang ang ginagawa niya. Hindi yan nagbabago sa ginagawa niya. Di napahiya ka. Bakit hindi ka muna kasi nagtatanong? 'Di ba? Nasaan ngayon yung get it straight with Daniel Rason mo? Ikaw mismo. Nakakalungkot mang gawin, but I have to do this. Kayong mga KNP kayong mga manggagawa dyan sa MCGI, kung mahal ninyo yung kaluluwa ninyo mismo at kaluluwa ng mga mahal nyo sa buhay, manindigan kayo sa totoo. Manindigan kayo sa totoo. Ang number 1 sinungaling yan si Mr. Daniel Rason. Diba sabi sa Biblia, basahin ninyo sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo, sapagkat ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya sa ganang kanya. Siya'y isang sinungaling at ama nito. Di po ba, Mr. Daniel Rason, sinasabi po ninyo na pagka ang isang tao sinungaling sa demonyo. Sino ngayon ang sa demonyo? Kayo po. Di po ba? Bakit? Ikaw number 1 sinungaling . Meron akong kilala. Yung tatay niya, ng bababae. Hindi nyo malilingid yan dahil dumating yung merong isang instansya na sinusundan nyo pa yung tatay na yon. Tapos biruin mo, masalimuot
Napakasalimuot. Kaya kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, huwag kayong magagalit sa akin. Bakit? Ako ba merong puot? Sila ang merong puot. Biruin mo, nananahimik na ako dito sa Europe. Tapos bigla ninyong ipapamass message na nagsasalita ako ng laban sa aral. Anong laban sa aral ang ang sinasalita ko? Hindi ba kayo niya natatakot sa Diyos? Biruin mo, tapos alam na ninyo na dahil ni-live ko na yon na pidodida yung isang Anong ibig sabihin ng pidodida? Kasi sabi nung isang kapatid na nagmamalasakit sa akin, wag mo na sabihin yung word na na ginamit mo. Sabi niya parang ang sakit sa tenga. Sabihin mo, pidodida na lang. Ano ba yung pidodida? Yung nangahalay ng mga bata. Biruin mo, KNP ka. Pinayagan mo na sumama sa yung magpasalamat, yung alam na alam mong nangahalay ng bata, pidodida. Kaya yung iglesia na yan ng MCGI, mga kapatid, nagsasabi po ako ng totoo. Mag-research po kayo, tanungin ninyo, mag-imbestiga kayo sa Vietnam kung hindi ba totoo yung sinabi ko na yung kasama nung isang KNP ngayon is pidodida. Alam ko po mga kapatid, masakit sa kalooban na marinig yung totoo. Pero ako po, sinampalatayanan ko yung iglesyang itinaguyod at kinamatayan ni Brad Ely. Totoo yun. Nakakalungkot man pong sabihin na yung pong iglesia ngayon, yung MCGI ngayon, taliwas na po sa itinaguyod ng kapatid na Ely. Biruin mo, nagsisinungaling ka, alam na alam naman, pati yung mga kapatid. Pati yung mga kapatid na nagpunta sa Brazil, na nakita nila na meron talagang tindang alak dun sa restaurant ni Brad Ely, tapos ngayon nagsisinungaling ka. Pinasisinungalingan mo na na edited lang yon. Ginagawa mong mga bobo yung mga tao. Mr. Daniel Rason, anong klase kang mangangaral at sugo ng Diyos na kiniklaim mo? Nakakalungkot pong sabihin. Tapos ayaw mong pakinggan yung hinaing ng mga tao, yung mga kapatid sa Middle East, yung mga kapatid sa Australia, sa Asia, Oceania na napighati ng mga KNP mo. Tapos ipagtatanggol mo ngayon yung mga KNP mo na wag nyoong kukwestiyonin yung desisyon ng mga KNP ko. Bakit? Infallible ba sila? Daig pa nila ang Santo Papa ng Katoliko. Infallible. Anong ibig sabihin? Ikaw mismo, Mr. Daniel Rason, kinakalaban mo ang salita ng Biblia. Ano ba ang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Ikaw mismo, kinakalaban mo ang salita ng Diyos, Mr. Daniel Rason. Ikaw mismo, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sino yung kayo'y sa inyong amang dyablo? Yung mga nagsisinungaling. Ikaw mismo, Mr. Daniel Rason, biruin mo, yung mga nanonood ng ng live ko, yung mga nagla-like ng picture ko, ina-assassinate ninyo. Mir Popshim. Goodbye. Na bakit mo nila-like yung video ni Badong? Kaya yung mga palamunin dyan sa Brazil, hoy, kayong mga palamunin dyan sa Brazil, lalo na yung mga ngayon lang na napunta dyan, wag kayong masyadong panatiko dyan sa iglesia na yan. Dahil mas nauna kami sa inyo dyan, at wala kaming hindi ninyo maisusumbat sa akin personally na pinakain ninyo ako, pinalamon ninyo ako, kulang pa yan. Doon sa serbisyong ginawa ko sa pamilya mo, Mr. Daniel Rason. Ngayon, ako ang sasabihin ninyong walang utang na loob, kayo ang walang utang na loob. Huwag kayong ganyan. Meron nga akong alam. Biruin mo, nasa Brazil kami, muntik niya ng raping yung isang kapatid. Maghahatid lang siya ng pagkain. Kasi po ang sistema po doon, pag nagluto si Brother Eli,
Pinapahatid niya sa mga kwarto-kwarto ng mga apo niya, mga mahal niya sa buhay. Itong isang kapatid na babae, maghahatid siya ng ng pagkain. Siguro kating-kating na yung isang kinorner niya yung maghahatid ng pagkain. Alam niyo po, na-shock siya sa nangyari. Sabi niya, tumigil ka nga, hindi ka na nahiya sa mo, ang tanda-tandaan mo na. Ayun ba mapapasinungalingan natin? Kaya ang hating gabi hanggang madaling araw, inahanap namin yung kapatid. Diyan sa Brazil, inahanap namin yung kapatid. Dahil awang-awa kami sa nangyari dun sa kapatid. Meron pa akong alam, nag-drugs. Hindi mo mapapasinungalingan yan, Mr. Daniel Rason. Sinuspindi mo ba siya? Ipinakalat mo ba sa mga kapatid, sa mass message, na yung sinasabi ko na nag-drugs, na i-block nyo yan. I-block nyo yan. Dahil nag-drugs yan. Pangit. Ngayon, sinasabi nyo kayo ang sa Diyos. Kina-character assassinate nyo ko. Pinagtatanggol pa nga kita nung una kahit alam kong ikaw ang nag-utos sa akin na nag-block. Dahil I am hoping na magising ka sa katotohanan, pero hindi ka na magigising sa katotohanan, Mr. Daniel Rason. Dahil pag mamatigasin mo na, maimpyerno kayo. Huwag ninyong ipagmalaki na mga sa MCGI hangga't hindi nyo binubuksan yung mga isip ninyo, makakasama kayo maimpyerno. Sabi ng Biblia, yung bulag na taga-akay at yung bulag na inaakay, kapwa mauhulog sa ukay. Bakit minomonitor ninyo yung mga nanonood sa akin? Meron nga akong kilalang bagong halal na AP. Dati siyang presidente ng music ministry. I am looking up to that person before. Pero, biruin mo, meron akong kapatid na nakasama sa Cambodia. Naging bao siya. Tapos, como ako, wala na akong maibigay. Actually, tinutulungan ko yung kapatid personally sa sarili kong bulsa. Nung wala na akong maibigay, inilapit ko sa sa lokal nila. Tapos sabi nung manggagawa, nung lokal nila, bro, sabi niyang ganyan, inilapit ko po sa zone servant namin, ayaw po siyang bigyan kasi daw po tinulungan na. Sino po ba ang zone servant nyo? Sabi kong ganyan. Binanggit niya si Brad Perry Quaresma daw. Kinausap ko si Brad Perry Quaresma, sabi ko, bro, Brad Perry, sabi ko si Brad Badong po to, nagpakilala na ako. Sabi ko, kasi po yung kapatid, sabi kong ganyan, baon na po siya, kakamatay lang ng asawa niya, tapos meron po silang anak na, na nag-aaral. Ako po kasi tinutulungan ko po siya personally, kaya lang hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, meron po akong maitutulong. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan na nakikinig ngayon sa live ko, alam niyo po ang sagot ni Brad Perry Quaresma na bagong halal na aliping pampuok. Ang sabi po niya, tinulungan na namin yan. Nashock ako. Sabi ko sa kanya, ganyan ba ang natutunan mong pagtulong kay Brad Ellie? Well, hindi ganyan ang natutunan kong pagtulong kay Brad Ellie. Ang pagtulong na natutunan ko kay Brad Ellie, habang nangangailangan ng tulong yung kapatid, tulungan natin. Grabe kayo dyan. Tutulong lang kayo isang beses, tapos ire-report ninyo, tinutulungan ninyo. Magano po kayo, mag-imbestiga kayo mga kapatid. Mag-imbestiga kayo sa Middle East, mag-imbestiga kayo sa buong iglesia, pati sa Tapos yung Philippine Loop na yan, pinapapasan ninyo sa mga miyembro yung dapat obligasyon ng pangasiwaan. Tapos, ina-highlight ninyo na ang ganda-ganda. Hindi ba yan nakakahiya? Saan napupunta yung Saan napupunta yung abuloy ng mga kapatid? Wala naman kayong ginagawa na ginagawa kagaya ng ginagawa ni Brad Ellie na pangangaral ng salita ng Diyos. Samantalang meron na tayong sariling TV station. Anong ginagawa ninyo? Kaya yung mga nasa MCGI, gumising na po kayo, niloloko na lang po tayo ng pangasiwaan.
Alam nyo po siguro, binigyang daan ng Diyos na mangyari sa akin yung ginawang pang-i-scam ng magulang ni Mr. Daniel Rason para mahimasmasan ako sa mga nangyayari. Hindi nyo maikakaila yan. Meron akong mga screenshot. Ayan, yung sinoli sa balya na yan. Ako, number one po yung sa demonyo. Bakit? Biruin mo, sabi niya sa akin, i-screenshot mo lahat para meron tayong ebidensya. Sabi ko, ganun ba ang sa Diyos? Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi sa Diyos yung mga ganyan. Ay, grabe. Nakakalungkot pong isipin na nangyayari po yan ngayon sa MCGI na mga irregularities, kalupitan, tapos pag-ibig ang itinuturo, pero hindi pag-ibig ang mararamdaman mo, puot. Katunayang puot, biruin mo ikaw Eric Cabobos, magtatanong lang yung kapatid, di po ba National Choir member po yun kasama ninyo? Naghahasik lang yan ng hatred, naghahanap ng damay. Anong hinahanap kong damay? Ikaw mismo, buhay si Brad Ellie, nung sinuspindi at tinanggal sa pagka-KNP, yung tatay ng iyong asawa, ikaw mismo naging lumaban ka kay Brad Ellie. Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Ikaw, Eric Cabobos. Huwag kang magmayabang dahil yung iglesyang kinaaaniban mo ngayon, iglesyang salaula. Bakit? Naku, wala kang alam. Ako marami akong alam. To name a few. Iglesyang salaula yan. Meron akong kilala, biruin mo. May asawa, matanda. Kaya yung mga ibang mga kapatid na may concern sa akin, sabi sa akin nung isang kapatid na nasa abroad din, bro, alam mo po, naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi mo because ako mismo saksi. Pero nalungkot po ako doon sa sinabi nyo na wala na ang Diyos sa MCGI, parang hindi ko matanggap. Nandito pa naman po kami, sabi po niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, doon sa kapatid, bro, alam nyo po ba nung ang Diyos lumaya sa Israel, palagay nyo po ba walang kagaya po ninyong nanatili na matapat sa Diyos? Meron po. Pero hindi po yun pinabayaan ng Diyos yung mga tapat. Ang mahirap po kasi, yung nangangasiwa, yung mga namumuno ngayon sa MCGI, mga tiwali. Ako, nasaksihan ko yung pagmamalasakit nung mag-asawang kapulong, si Brad Don at saka si Sis Lisel. Kaya nalungkot ako nung mga later part, pagkamatay ni Brad Ellie, siguro na-realize nila na walang napunta na mana sa mga anak nila. As in, walang napuntang mana sa mga anak nila. Samantalang sila ang pangunahing nagpapagal, nagtataguyod. Lahat ng mga earnings o kita ng kanilang mga negosyo, binibigay po nila kay Brad Ellie. Saksi po ako dyan. Pero, nung namatay si Brad Ellie, walang napunta. Kaya, ngayon, ang dami nilang mga property na binibili. Kaya ako nalungkot ako, somehow, dahil nag-iba yung ihip ng hangin dahil hindi naman natin sila masisisi because they have felt injustice as well. Yan po ang totoo. Kaya tanungin ninyo, mga kapatid, kung kayo talagang nagsasadyos, kung kayo talagang mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, kung kayo talagang mahal ninyo ang kaluluwa ng inyong mga pamilya, mag-imbestiga po kayo. Ikaw, Mr. Daniel Rason, kung mahal mo ang kaluluwa ng mahal mo sa buhay, manindigan ka sa totoo. Manindigan ka sa totoo. Kaya lang, sabi nga nung hindi na po yan maninindigan. Kawawa na lang. Ganun po talaga. Ako na nga yung inapi, biruin mo. Yung kakarampot na binigay sa akin ng noong seller na 50,000, binigyan ko pa kayo.
'Di ba? Tanungin niyo sila kung nagsisinungaling ba ako? 'Di ba? Mr. Daniel Rason, sinasabi mo na yung mga sinungaling sa demonyo 'yon. Sino bang number 1 sinungaling ngayon? Biruin mo, sinasabi mo, yung mga beer na nakikita ng mga kapatid doon, edited. Tanungin nyo po mga kapatid, lahat ng nagpunta sa Brazil. Meron ngang nag-message sa akin, bro, thank you for speaking up. Thank you for voicing out. Kasi yung hindi namin masabi, ikaw ang nagsasabi ngayon. Bro, nakapunta rin po ako sa Brazil. Nakita ko, nagtitinda talaga ng alak. Tapos nagsisinungaling tayo. 'Di ba? Sinabi mo na ang nagsisinungaling sa demonyo. Ikaw na nagsabi noon, hindi ako ang nagsabi noon, Mr. Daniel Rason. Lahat ng sinasabi mo ngayon bumabalik sa iyo. Bakit? Hindi ayokong gawin sana ito. Kaya lang ikaw mismo Biro mo, pinablock mo ko, nananahimik na nga ako. Pinablock mo ko sa mga ibig sabihin, hindi ka na sa Diyos. Kanino ka? 'Di ba sabi mo, dalawa lang 'yan. Mabuti, masama. Liwanag, dilim. Sa Diyos, sa demonyo. O, ikaw ngayon ang kanino ka ngayon? Ikaw nagsabi niyan, logic, di po ba? Logic, sabi niyo po yan, logic. Kaya, kayo po mismo ngayon, sinasabi niyo, nilalabanan nyo mismo ang salita ng Diyos. Kaya nakakalungkot man pong isipin, nakakalungkot man pong sabihin na wala na po talaga ang Diyos dyan sa MCGI. Ngayon, sabi nung saan mo dadalhin ng Sabi ni kapatid na Eli, mga kapatid. Sabi ng kapatid na Eli bago siya mamatay, marami na po akong nakahandang mga recorded file. Sufficient na po yan mga kapatid sa ikaliligtas po ninyo. Bakit ngayon wala man lang piniplay? Kaya nakakalungkot. Sinasamantala ko po kasi nagkakaroon na ng problema yung Facebook ko dahil alam ko po gumagawa na po sila ng paraan para i-turn down yung Facebook ko. Pero alam nyo po, ang sinasabi ko lang po dun sa mga kapatid na nag-aano sa akin, sabi ko, ang tiwala ko, ang Diyos. Kung nasa panig ka ng katwiran, hindi ka matatakot. Sabi po nila sa akin, hindi ka ba natatakot niyan sa mga ini-expose mo? Sabi ko, bakit ako matatakot? Kapag ka gumawa sila ng illegal, talagang pinapatunayan nilang hindi sila sa Diyos. Ganun lang yun. Mga kababayan. Kaya napakarami pong irregularities dyan ngayon. Biruin mo, nasaan na pupunta ang abuloy? Biruin mo. Monthly merong concert sa merong concert sa Araneta. Tapos merong weekly concert dyan sa KD Rock. Kaya alam nyo po, sa totoo lang, dyan sa Royal Family, sila meron silang sigalot. Bakit? Bakit ko alam? Dahil galing ako sa inner core. Alam ko po lahat ng nangyayari dyan. Kaya, kung ikaw, Mr. Daniel Rason, talagang mangangaral ka, leader kang sa Diyos, execute mo yung justice. Inapi kami ng magulang mo. Tapos pinagtatanggol mo pa yung magulang mo. Kailan ba yung message ko sa'yo? Ang message ko sa'yo dated November 21, 2023. We are already 2025. Biruin mo, meron lang hindi yung siguro yung staff ng KD Rock. Bagong kapatid, hindi niya kilala yung magulang nung nangangasiwa. Hindi niya nabigyan ng proper salutation. Naghalit. Sino yung na yon? Sabing ganyan nung matanda.
Sabi nung staff, bago po kasing kapatid. Alam niyo po, nagsumbong siya doon sa anak niya. Sabi, nakakalungkot, instead na ipagtanggol yung kapatid, alam niyo po ang sabi po nung anak. Sabi ng magulang ko di tanggalin. Nakakalungkot. Totoo po yan mga kapatid, dahil ako mismo na-experience ko yan. Tanungin nyo, mag-imbestiga kayo. Hindi ba totoo na sinabi ng kapatid mo na si Lisel? Si Lisel Kapulong, kapatid po yan ni Mr. Daniel Rason. Ang sabi niya, ang gara-gara ni Mami, no pa? Nagtatransform siya pagka nandyan si kuya. Hindi nyo na po may kakaila yun. Kaya mga kababayan, kung mahal ninyo, mga kapatid dyan sa MCGI, kung mahal ninyo ang kaluluwa ninyo, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga mahal sa buhay ninyo, gusto nyo mag-observe kayo. Pero ang may papayo ko lang sa inyo, wag na kayong mag-abuloy. Bakit? Sayang lang ang pera nyo. Wag na kayong mag-abuloy. Dahil sayang lang ang pera ninyo. Yung pera ninyo na pinagpaguran ninyo, gugulin ninyo sa mga pamilya ninyo. Yun po ang totoo. Gugulin ninyo sa mga pamilya ninyo. Wag nyo nang ibili ng ticket, kung gusto nyo tumulong, gumawa na mabuti, you can do it. Itulong ninyo sa gusto nyong itulong, pero wag nyo nang ihulog sa mga kahon. Bakit? Dahil biruin mo, nasaan napupunta yung abulo yan? Finish? Okay. Oh, shoom. Yan. Yan. I'm live. Google Translate. Oh yeah. I'm live. Facebook. I remove. Google Translate communication. Oh yeah, po. I speak Shiftar. Нет. Shumpa. Вера, что ты? Что там? Как типа Shiftar по элементу. Yes. Remove? Okay. Ниш, тыш. Po. Like that. Like sing. 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 Хай по форме. Mirror option. Yo. Magpapagupit lang po ako. Yun. Nagsasalita na rin ako habang it's okay? Here? Popo? Yun. Magsasalita na rin po ako habang ginugupitan ako. Kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan po pwede yung Facebook ko, kaya sinasamantala ko na po yung pagkakataon. Dahil alam ko po gagawa po sila ng paraan at gusto ko lang po malaman po ninyo yung dapat po ninyong malaman. Biruin mo, merong kapatid na nag-message sa akin, bro, matagal na po ako sa iglesia, hindi ko po matanggap yung ginawa nila sa akin. Pinagmalasakit ko yung iglesia. Biruin mo, meron lang po akong dinalaw na nanlalamig na kapatid, tapos nung dinalaw ko, sinuspindi na nila ako. Sinuspindi na nila ako, sabing ganyan. Actually, bro, sabi ko sa totoo lang, nakakalungkot man pong sabihin, sabi kong ganyan, kasi yung pong mga nanonood sa mga ko, sabi kong ganyan, sa mga live ko, minomonitor po nila. Kayo magmo-monitor mga mahilig mag-lollipop na sinasabi nyong nagsasadyos kayo. Tapos kayong mga mahilig magpompyang, hay nako. Ang lalakas ninyong mag-claim na sa Diyos kayo. Nakakalungkot isipin na nagkaganito ang iglesyang
kinilala natin na namatay lang si Brad Eli, nawindang na yung iglesia. Yung pinagkatiwalaan niya, hindi marunong manindigan sa totoo, bahag ang bayag, hindi marunong manindigan sa katwiran, tapos ipapablock ako. Masakit sa akin yun kasi yung bili ni Brad Eli, sinampalatayanan ko yun. Kaya nga pinagtatanggol ko pa, di po ba si Mr. Daniel Rason? Doon sa mga previous video ko. Tapos sasabihin mo bigla na wag niyo questionin yung KNP ko. Dahil yung mga sinasabi ng mga KNP ko, merong basbas ko. Ibig sabihin, inamin mo lang na ikaw talaga, Mr. Daniel Rason, ang nagpa-block sa akin. Bakit mo ko ipapa-block? Ano bang ginawa ko? Sinabi ko lang naman na inapi ako ng nanay mo. Ay, naku. Yung bang sinabi kong totoo na yon, paglaban sa aral ng Diyos? Masakit mang sabihin, ay masakit mang tanggapin, yun po ngayon yung MCGI. Yun po yung MCGI. Kaya, yung mga panatiko dyan, magising po tayo. Kung mahal natin yung ating mga kaluluwa, mag-imbestiga po tayo. Hanggat hindi naninindigan sa katwiran si Mr. Daniel Rason, hindi babalik ang Diyos dyan. Meron silang hawak, opo. Meron talagang hawak na alas yung mga KNP. Kaya nga sinabi ko sa mga previous video ko na manindigan ka, Brad Daniel. Dahil nakahanda ang kapatiran tanggapin ano man yung sasabihin mo. Basta wag ka lang magsisinungaling. Wag kang magsisinungaling na walang binentang alak sa na edited yung mga picture na may alak sa Brazil. Meron talagang alak na itininda sa mga restaurant ni Brad Eli sa Brazil. Brad Rodel, kung mahal mo yung pamilya mo, matanda na yung mga magulang mo, manindigan ka naman po. Manindigan ka naman po, Brad Rodel. Maawa ka sa kaluluwa ng mga magulang mo. Maawa ka sa kaluluwa ng mga anak mo. Ngayon, kung hindi ka maninindigan, pare-pareho kayong maimpyerno. Brad Josel, matanda na po si Mamilet. Manindigan ka sa totoo. May sakit si Pepel. Manindigan ka sa totoo. Sino pa? Mga KNP, manindigan po kayo sa totoo. Wag po kayong matatakot. Ngayon, sabi nga ng Biblia, sa mga duwag, walang bahagi ang mga duwag sa langit. Wag po kayong mga duwag. Ngayon, merong nagsasabi dyan na bakla daw ako. Sinong bakla sa atin ngayon? Jerome Regalario, kinakampihan mo yung Pido Dida? Na totoo namang nang molestya ng bata? Sino ngayon ang kakampi ng Diyos? Ikaw na kumakampi sa nang molestya ng bata? Tapos sasabihin mo kung bakla, mas lalaki ako sa'yo. At hindi naman hamak na mas may itsura naman ako sa'yo kahit isang linggo akong hindi maligo. Ikaw, isang araw ka lang hindi maligo, mukha kang hindi naliligo isang buwan. Ayoko ma-personal, kaya lang pine-personal mo ko. Kaya nakakalungkot pong isipin talaga yung mga nangyayari ngayon. Dahil wala na po ang Diyos sa MCGI. Yan po ang masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin. Wala na po ang Diyos sa MCGI. Dahil shum. Dahil hindi po marunong manindigan sa totoo si
si Mr. Daniel Rason. Kaya yun po, biruin mo, inapi kami ng magulang mo, tapos hindi mo man lang kami mapagtatanggol. Hindi na ako magtataka dahil mismong apo mo nga, anak ng anak mo, sinasabihan mong yo. Sinasabihan mong minamanipulate yung anak mo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala niya ako sa lugar na to na yung mga tao dito, biruin nyo, napakalayo ng lingwahe natin sa lingwahe nila, pati sa international language which is English. Bibihira yung marunong magsalita ng English. Pero kahit sign language lang, nagkakaintindihan kami. Hindi sila nang-aapi ng tao kahit wala silang mga aral. Tapos, mismong mga magulang mo na malinaw naman na nang-aapi, pinapanigan mo. With all fairness kay Brother Eli, hindi siya makakamag-anak kasi nakita namin kung papaano niya ipagmalasakit. Sabi nung nag-comment, gusto niya daw ipakulong yung barbero ko. Shit. Tawa ako doon bigla. Yun. Kaya yun po yung masakit na katotohanan na kailangan po nating tanggapin for all of us to move on. Na po ako, na mental block ako kasi doon sa comment nabasa ko, gusto niya daw ipakulong yung barbero ko. Isip. Say, percentage. Percentage. Faleminderit. O, diba? Bangs pa lang. Okay. Shampooin daw niya ako. Ayoko lang pong maputol yung yung video kaya pagtiyagaan niyo na lang po muna. Yun. Pop. Di ba? Baka planchahin pa yan, kuya.
Pang matangkad yung ano nila, lababo nila. Nasasakal ako. Tinitimpla yung tubig kasi nagyayelo po yung ano. Nagyayelo yung ano. Pang matangkad yung ano nila, lababo. Nakaano ko, nakatingkayad ako habang nakaupo. Okay. Yun. Ginawa sa buhay. Inubos niya. Oh, maganda naman pala. Pag natuyo. No, yo. Spray net? Yo. Chemical. Yo. Palaminderichum. Respect. Faleminderit. Shumtov. Mir. Yun po. Go. Mir Popshim. Yun po, tutuloy ko lang. Ayoko po kasing putulin kasi panibagong na naman. Live na naman. Total meron na po akong data. Anywhere pwede na akong magsalita. Ano po kasi hanggat merong mga bala-bala yung mga KNP kay Brad Daniel at hindi tayo open-minded mga kapatid para kung ano man ang sabihin ng kapatid na Daniel na totoo, hindi po kayang
makakapanindigan ni Brad Daniel. Ngayon, kung nakahanda na po tayo na malaman yung mga katotohanan na dapat sabihin ni Brad Daniel, hindi na po siya po pwedeng hawakan sa liig ng mga KNP. Dahil merong kani-kanyang mga bala yung mga KNP, kaya hindi makapagsalita. Sadly, pinagtatanggol ni Brad Daniel yung kanyang mga KNP na wag daw igalang daw yung desisyon ng mga KNP. Paano igagalang yung desisyon ng KNP? Na inaapi yung mga kapatid. Inaapi yung mga kapatid. Kaya ganun. Nakakalungkot pong isipin yun. Kumain ka na. Ayun po, nakakaano. Ako nga, tinapon nila basta-basta eh. Si Brad Roland pa hindi nila itatapon. Kaya, kayo po mga kapatid, itatapon nila kayo kapag hindi na nila kayo mapapakinabangan. Ako nga, tinapon nila eh. I have served them for more than 20 years of my youth days. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Pero anong ginawa ninyo? Sa Diyos ba kayo niyan? Biruin mo. Hindi mo na nga binigay yung ano ko, yung commission ko. Presidente, Mir, I'm lamig. Ang lamig dito. Lamig. Yun. Biruin mo. Hindi mo na nga hindi niyo na nga binigay yung ano ko, yung commission ko. Sinisiraan niyo pa ako. Pumunta na nga ako dito sa ibang bansa. Hindi ka pa rin nakontento. Patuloy ka sa paninira sa akin. Tapos ako pa yung kumo anak mo yung nangangasiwa ngayon. My friend, Hey, how are you? Shabone, I'm good. How you been doing? Are you coming down in the city now? Yeah, it's my day off and my coworker has been hospitalized for emergency. Where is he going? The lady. Oh, the lady. Yeah, Oh, she- What she- happened to her? She has a lot of allergy in her face. Allergy. Yeah, Saw. yeah. I saw like you thinking like you have an accident or something in the snow or something. No, because of the too much cold. That's Too why. much cold, Yeah. right. What do you recommend for me? So you want a pizza or sandwich with a pizza dough? Which one? I tried your pizza. Okay. One of the best pizza I've tried in my life. Now I want to try your burger. Your sandwich. Yeah, sandwich with the pizza dough. Have a salami, cucumber, tobero. Do it. Cheese and mayonnaise. Okay. Yes. Okay. Wala pong back page yan. Wala kaming SSS, hindi kami wala, as in wala. Nganga ka. Yun. Biruin mo, komo yung anak mo nangangasiwa, hindi ka man lang may pagtanggol ngayon. With all fairness kay Brad Eli, pinagtatanggol kami kahit tanungin ninyo lahat ng mga nakasama ni Brad Eli. Nakakalungkot yung iba dyan. Itong si si Ron G, masyado kang papapel. Biruin mo, humina na daw. Hello, humina na ba? Nag-order ako. Your coworker, she's back. Yes, it's so cold there outside, Shumtov. Biruin mo, itong si Ron G na to, minomonitor niya yung mga nanonood sa akin. Bakit? Anong pakialam mo?
Kung gustong manood ng mga tao, iba-blackmail ninyo, na isususpindihin ninyo, ititiwalag ninyo. Alam ninyo, hindi na matatakot lahat ng tao na manonood sa akin ngayon. Hindi na matatakot yung mga yan. Bakit? Pinapatunayan nyo lang na hindi kayo sa Diyos na. Bakit umaga dyan, bro? Gabi na dito. Nandito po kami sa Europe. Sa Europe po kami, kaya umaga po dito. Ayun. Minomonitor ninyo ngayon yung mga nanonood sa akin. Bakit? Iba-blackmail ninyo. Kaya yung iglesia na yan, hindi na magbabago. Excuse me. Hindi na magbabago yan. Bakit? Yung mga nasa upper level, sila mga baboy na. Do you need allergy medication? Yeah, I have already. You have? Yeah. Where are you from? In the US. Oh, that's great. What are you doing here? I live here. You live here. Politician reason. Donald Trump win again, so. Oh. Okay. I'm live. Do not tell that. He's doing good. And- like I did before. I did immigrant over there, so like. Yeah. I just turned back. You immigrate to the US? And Albania is good. Yeah. People are great. They're very nice. Yeah, and the environment is great as well. Yeah, of course. We're I'm in from Dallas. I'm from the Philippines. Dallas, Texas, and Philippines. Yes, exactly. Dallas pizza. Have you been in the Philippines yet? No, my wife has though. Really? Yeah, she did research there. She's Oh. a professor. You should go there. Yeah, she speaks Tagalog and everything. Really? That's great. You know Tagalog also. What's that? Tagalog. I don't speak Tagalog. Ayun. Kaya yung mga diyan, yung mga pumapapil-papil diyan, alam nyo, naawa ko sa inyo, dapat nga hindi kayo magagalit sa akin. Bakit? Ba't ka nagagalit sa akin, Jerome Regalario? 'Di ba galing ka dati sa Vietnam? Bakit hindi ka mag-imbestiga? What's that? Ba't ka sa akin nagagalit ngayon at kakampihan mo yung isang pidodida? Bakit mo kakampihan yung pidodida? Ngayon, ini-expose ko yung dapat ninyong malaman. Dapat nga maano kayo. Ito bang sinasabi ni Badong na to? Totoo ba? Arkansas and Tennessee. Hindi ko kayang manira. Magsasalita ng kasinungalingan para manira. No, I can never do that. Sinasabi ko yung katotohanan. Bakit? Dahil meron po tayong kani-kanyang mga relihiyon na pinanggalingan, and kaya natin nilayasan lahat ng mga relihiyong pinanggalingan natin because nakakita tayo ng mga irregularities na labag sa Biblia. Ngayon, ako nagsasalita ng mga nakita ko, na experience ko mismong irregularities ngayon sa pamumuno ni Brad Daniel Rason. Huwag niyo kong i-character assassinate. Kaya alam niyo po, noong minas message ako na nagsasalita daw ako ng pinapablock ako sa mga kapatid. Parang merong nabunot na tinik sa akin. Sabi ko, okay, it's time. It's time now to do my part. Inanon nyo ko, kinaracter assassinate nyo ko, nananahimik. Kailangan ko nang do the move. Yun. Para ayaw nyong marinig ng mga kapatid yung totoo. Di ba totoo? Miss Beth Razon, na siniraan mo ko. Di ba totoo na meron kang sinabihang kapatid na... Hey buddy, mayonnaise ketchup, did you want it? Sorry? Mayonnaise and ketchup? Of course. What kind of ketchup you want? Spicy or regular? Spicy. Spicy ketchup. You're gonna Yes. sit down, eat it here, you're gonna take away. I'm gonna eat it here. You're gonna eat it here? Yes. I'm gonna have it here. Yung English ko po, lang. Kapiranggot lang. Yun. Bakit sinabi ni Brother Eli na ang kalaban ni Brad Daniel Razon ay kalaban niya? Sa tingin niyo po ba, yung ginagawa ni Brad Daniel Razon ngayon is hindi paglaban sa itinuro ni Brad Eli? Mag-ano po kayo? Magbuksan nyo lang po yung isip po ninyo. Buksan nyo lang po yung isip ninyo. Unang-una, sabi ni Brad Eli, pagka ang manggagawa, nagmotor, automatic, suspendido, tanggal sa ministeryo.
Anong ginawa ni mandato yan ni Brad Eli? Anong ginawa ni Brad Daniel pagkamatay niya? Nagmotor. But like Yun ba? Hindi paglaban sa mandato ni Brad Eli? Bakit ibinaba ni Brad Eli yung ganong mandato? Nakabawal-bawalan niya mga kapatid. Nagsisinungaling po ba ako? Maraming yan, recorded yan. Na pagka ang manggagawa nagmotor. Okay. Are you live? Yeah, I'm Hello, live. everybody. Hello. Okay. Ayun. From, So- from Damon's Pizza Man. Yeah, the best pizza in town. Yeah, I'm a DJ too. Ayun. So, yun po. Kung mahal po ninyo ang mga kaluluwa ninyo, mag-imbestiga po kayo. Dahil ako, buhay na saksi po ako, hindi nyo na ako mapapaniwala na ang MCGI ay sa Diyos. With all fairness, may mga kapatid pa rin po dyan na mga mabubuting tao na nabe-brainwash. Yun po ang ginagawa ngayon ni Mr. Daniel Rason na pambe-brainwash. Kailangan bahagi ka ng iglesia, kailangan kaisa ka ng iglesia, etc. Tama po ba yun? Kung naninindigan si Brad Eli, si Brad Daniel, sa sinasabi, tinuturo ng Biblia, kung hindi tayo makikiisa, kalaban tayo ng Diyos. Pero, biruin mo, hindi nakakarating sinabi ko na nga, hindi nakakarating kay Brad Daniel yung mga report ng mga pangaaping ginagawa ng mga KNP. Tapos bigla mong sasabihin ngayon na wag niyo ko questionin yung decision ng mga KNP ko. Kaya Brad Daniel, with all due respect, kung gusto niyo pong manindigan sa totoo, magpakalalaki po kayo. Magpakalalaki po kayo, Brad Daniel Rason. Tapos ikaw ngayon, Jerome Regalario, sasabihin mo ako na bakla. Sinong mas bakla sa atin? Sinong mas bakla sa atin? O baka na lollipop ka na rin ni Miss Kilay na isang pidudida. Dahil siguro wala na siyang malolipop, pinagtiyagaan niya na yung amoy basura. Yan. Nami-personal ka, di ba? Pe-personalin din kita. Kumpara naman sa'yo, kahit isang linggo akong hindi maligo, ikaw, isang araw lang, mas mabango pa rin ako sa'yo. Nami-personal ka, gusto mo ng personalan, yun, papatulang kita. Kaya lang, itong ginagawa kong pagla-live na to, it is a battle of truth and lies. Ito'y digmaan ng katotohanan at kasinungalingan. Di ba, Brad Daniel, sinabi mo, pagka ang isang tao sinungaling, sa demonyo yon. Sinong number 1 sinungaling ngayon? Sasabihin mo, edited yung mga picture na nakikita ng mga kapatid sa sa social media. Samantalang yung mga kapatid na nagpunta mismo sa Brazil, hindi nila matanggap na edited yon. Kaya lang natatakot silang magsalita. Meron akong nakitang pinost nung isang kapatid. Nakita ko nag-view siya. Sabi niya, yung talata ng Biblia, mapalad ang mga mapagpayapa. Blessed are the peacemaker, for they shall obtain peace. Ikaw ba, Brad Daniel Rason, mapagpayapa ka? Hindi ba? Pinahiya mo yung apo mo na sinabi mo nagmamanipulate siya? Kung mapagpayapa ka at leader ka ng Diyos, hindi ba po pwede mong sabihin dun sa maaabot nung bata na apo mo mismo na alam mo anak, hindi tama yun. Pwede mo namang sabihin ngayon. Pwede mo naman sabihin na ganong approach na maiintindihan niya. Pero yung ginawa mo na yon, traumatizing, biruin mo. Kinakalabit ka na ng kapatid mo, kinakalabit ka na ng asawa ng kapatid mo. Dire-diretso ka pa rin. Paano ka ngayon sasamahan ng Diyos? Kaya umpisahan mo po sa umpisa paano ka po inapi ni Sis Beth. Panoorin nyo na lang po yung mga previous video ko. Iaanoin ko na po to. Bye-bye po.